Balik tayo sa panahon na wala pang GCash, wala pang TikTok, at ang tanging stress mo lang sa buhay ay kung matatapos mo ba ang homework mo bago magsimula ang anime sa hapon. If you remember this sound, welcome sa recap ng anime na nagturo sa atin na okay lang maging pikon basta malakas ka kumain. This is Zenki. At kung isa ka sa mga batang nag-practice ng hand signs sa harap ng salamin hanggang sa magbuhol-buhol ang daliri mo, para sa'yo to. Dakilang Bajula! Palayain mo ang alagad na si Zenki! Meet our main character, Chiaki Eno. Isang high school girl na ang part-time job ay maging tagapag-alaga ng isang pikon na demonyo. Siya ang descendant ni Eno Ozunu, and she holds the mahiwagang Bajula, ang bracelet na nagko-control sa ating bida. Aray ko! And then, we have Zenki. Pero hindi muna yung buff na may pulang buhok. In his default form, he's basically a toddler with a bad attitude. Ang tanging motivation niya sa buhay, kumain ng binhi ng kadiliman. Literal na forbidden mancher. Para sa kanya, ang apocalypse ay isang buffet. Bago tayo pumunta sa final boss, isweep muna natin ang mga suppliers ng gulo. Ang plot ng Zenki ay simple lang. May lalabas na binhi ng kadiliman. Kakapit sa taong may masamang hangarin. Yung tipong nagalit lang dahil naunahan sa jeep. At boom! Monster na agad. Enter the 3 disciples of Karuma. Sa Tagalog dub, sila ang mga head of sales ng kadiliman. Ito si Anju. Ang pinaka-human looking, pero wag ka magtiwala. Baka snatchin yan pati pangarap mo. And then we have Gura. Siya yung lolo na naligaw lang galing sa simbahan, pero wag kayong pakasiguro. Siya ang brains ng operasyon. Lastly, si Guren, ang pinaka-demonyo sa tatlo. Siya yung tropa mong laging G sa gulo. Kung si Zenki ay yung tropa mong laging pikon at gusto lang makipag-away, enter Goki, ang secret weapon ng Eno family. Sa Tagalog dub, siya yung boses ng katwiran. Siya yung blue guardian na hindi mahilig sa gulo, pero master ng defense. Isipin mo na lang, si Zenki ang DPS, si Goki ang tank/support. Perfect duo, di ba? Pero ang totoo, tagasalo lang talaga siya ng lahat ng sablay ni Zenki. Pero kahit dalawa na sila, minsan kulang pa rin. Kaya pumasok ang upgrade na mas hinangad natin kaysa sa mataas na grades. Ang gintong palakol ni Zenki. Ludra. Nung lumabas to sa TV, automatic na ang lahat ng walis tambo sa bahay nyo. Naging gintong palakol. Ang sigaw mo habang hinahabol mo yung aso nyo sa bakuran. This wasn't just a weapon. This was a 90s status symbol. Ngayon, let's sweep the management. Sina Anju, Gura, at Guren. Sila yung mga middle managers na laging overachiever sa pag-spread ng binhi ng kadiliman. Sa bawat episode, may bago silang marketing strategy para wasakin ang mundo. Pero sa huli, talsik pa rin sila sa talim ng gintong palakol. And then, there was Karuma, ang reyna ng kadiliman. Siya yung final boss na akala mo natalo na nung una, pero nag-evolve pa into Grand Karuma. Sa Tagalog dub, yung boses niya pa lang, alam mong tapos na ang maliligayang araw. Siya ang rason kung bakit tayo natatakot sa malalaking kuko nung bata tayo. Ang laban na to, umabot ng ilang linggo sa TV. Pero sa recap na to, tatapusin natin ng mabilisan. Sa dulo, Zenki proves na kahit gaano kapikon at katakaw, basta may ate kang palaging nandyan para i-shout out ang pangalan mo. Zenki! Labas na! Karuma was defeated. The world was saved. And Zenki, well, Zenki went back to being a brat. Balanced as all things should be.
Salamat sa pagsama sa akin sa mabilis na biyaheng ito pabalik sa 90s. Kung na-miss mo ang amoy ng bagong kuskus na sahig habang nanonood ng Zenki, Click like and subscribe. Hit mo na rin ang bell para sa batang 90s stories.